Alam mo ba kung bakit napapagod ang karamihan ng senior sa airport? Hindi dahil mahina sila, kundi dahil may mga karapatan silang tahimik na itinatago ng system. At ngayong nandito ka, hindi ka nakabilang sa mga niloloko taon-taon. Pero bago natin buksan ang 12 senior travel rights na hindi mo makikita sa signage, gusto muna kitang protektahan. Kaya mag-subscribe ka muna dahil bawat episode dito ay ginawa para ikaw ang unang makaalam ng mga warning at sekreto na ayaw ipaliwanag ng airports. Kapag hindi ka nakasubscribe, mauna silang lahat. At sa airport, ang huling nakakaalam, siya ang pinaka napapahamak. At kung nandito ka na rin, pindutin mo ang like dahil bawat pindot mo ay nag-uutos sa algorithm na i-prioritize ang mga travelers na ayaw magpauto. Handa ka na? Simulan na natin ang totoong listahan ng mga karapatang hindi nila binabanggit at ito ang unang hindi nila inaamin. Unang karapatan, Senior Fast Track Advantage, mga shortcut na hindi naka-signage. Alam mo ba na sa halos lahat ng malalaking international airports, may mga shortcut lane na hindi naka-signage, hindi ini-announce at hindi rin ipinaliwanag ng staff? Pero legal na pwedeng gamitin ng seniors kapag alam mo kung ano ang hihingin. Ito ang hindi nila sinasabi. Hindi lahat ng fast track ay binabayaran. May mga fast track na itinabi talaga para sa 60 pataas, pero hindi nila ina-advertise dahil kapag nalaman ng karamihan, mas maraming tao ang hihingi at mas lalaki ang trabaho nila. Sa security pa lang, may assisted lane at priority secondary check na pwedeng i-activate kapag senior ka. Sa immigration, may silent senior lane na ginagamit kapag humihina ang pila, pero hindi nila sasabihin kung hindi ka magtatanong. At sa boarding gates, may lane hopping protocol kung saan ilalagay ka sa pinakamabilis na linya kapag sinabi mo ang simpleng, "Senior po ako, may priority lane ba kami?" Walang signage, walang announcement, pero lahat ito nasa sistema nila. Ang airport ay parang maze para sa normal passengers, pero para sa seniors na marunong magsabi ng karapatan nila, nagiging shortcut highway ang buong proseso. Kung hindi mo hihingin, wala kang makukuha. Pero kapag marunong ka, bibilis ang biyahe mo nang wala kang binabayaran. Ikalawang karapatan, hidden airport services na hindi nakikita sa signage. Maraming seniors ang iniisip na kapag may nakasulat na assistance available, iyon na ang lahat ng serbisyo na pwede nilang hilingin. Pero ang totoo, sa likod ng bawat malaking airport, may 3 klase ng hidden services na hindi naka-signage, hindi sinasabi ng staff, at hindi mo malalaman hanggat hindi mo mismo tinatanong. Una, may tinatawag na escort protocol. Ito ang serbisyo kung saan may staff na susundo sa'yo mula check-in, sasama sa'yo sa security, at ihahatid ka hanggang mismong boarding gate. Hindi ito nakapost kahit saan dahil ayaw ng airport na dumami ang hihingi, gastos at manpower ang kapalit. Ikalawa, may bag hand-off service. Ito ang tulong sa pagdadala ng maleta mo, hindi lang sa check-in counter kundi sa mismong movement sa terminal. Kadalasan ginagamit ito para sa VIPs, pero ayon sa internal guidelines, pwedeng ibigay sa senior travelers kapag nag-request. Ikatlo, may priority security channel na pwedeng buksan anumang oras. Hindi nila ito ina-advertise dahil kapag nalaman ng publiko, lalaki ang pila. Pero para sa seniors na marunong magtanong, pwede itong i-activate ng isang staff sa loob ng ilang segundo. At ngayon, kung nakikinig ka pa, ibig sabihin seryoso kang matutunan ang mga karapatang ito. Kaya may hihingin ako sa'yo. Isulat mo sa comments, "Handa ako." Yan ang unang hakbang para maging bahagi ka ng mga informed travelers, hindi ng mga napapagod at naloloko sa airport. Kapag nag-comment ka, alam kong kasama ka sa Bantay community na ipinaglalaban ang karapatan nilang hindi sinasabi ng system. Huwag kang mahiya. Seniors na nagko-comment, sila ang hindi natatalo sa airport. Ikatlong karapatan, senior system flags, mga nakatagong markers sa airline system. Araw-araw, milyon-milyong booking ang pumapasok sa airline systems. Pero alam mo ba na kapag tumuntong ka ng 60 taong gulang,
may mga hidden markers o system flags na automatikong lumalabas sa profile mo. Kahit hindi nila ina-announce, hindi nila ina-explain, at hindi mo nakikita sa ticket mo. Ang problema, hindi sila nag-a-activate ng kusa. Nasa system, pero hindi ibinibigay hanggat hindi mo hinihingi. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, pwedeng may naka-assign na stability seat category para sa seniors, mga pwesto na hindi maingay, hindi malikot, at hindi stressful. Pero kung hindi mo ipapa-activate, mananatili kang nakaupo sa upuang ibinigay ng algorithm. Meron ding tinatawag na low mobility consideration. Kapag naka-flag ka bilang senior, pwedeng mag-adjust ang crew allocation, boarding sequence, o assistance timing. Pero again, hindi ito automatic. Titingnan lang nila kung hihingi ka. At itong hindi inaamin ng airlines, may internal note system na nag-aalerto sa crew na mas kailangan ng seniors ang mabilis na tulong. Hindi ito nakikita ng passengers pero nakikita ng cabin crew. Kaya kapag sinabi mong senior ka at kailangan mo ng assistance, may priority tag na nilalagay sa profile mo ng tahimik. Pero tandaan mo ito, kung hindi ka magsasalita, mananatili kang ordinary passenger sa mata ng system. Pero sa sandaling sabihin mo ang salitang, "Senior po ako, ano pong available na assistance sa profile ko?" Biglang nagbabago ang trato, biglang lumalabas ang mga perks, biglang nagiging mas magaan ang buong biyahe mo. Hindi magic ito. Ito ay nakaprograma, pero para lang sa seniors na marunong magtanong. Ika-4 na karapatan, secret priority boarding, tahimik pero totoong patakaran. Maraming seniors ang naniniwalang ang priority boarding ay para lang sa mga pamilya na may bata, passengers na may disability, o mga elite members ng airline. Kaya tahimik silang pumipila ng matagal, bit-bit ang mabibigat na bag habang hinihintay ang anunsyo na hindi naman dumarating. Pero ang hindi nila alam, may secret priority boarding protocol talaga para sa seniors. Pero hindi ito i-announce at siguradong hindi nila ito ilalagay sa signage. Ano ang ibig sabihin nito? Sa likod ng boarding gate system, may isang toggle na pwedeng i-on ng gate agent, senior priority boarding. Hindi ito automatic, hindi ito standard, at hindi rin lumalabas sa boarding pass mo. Pero nakaprograma ito para mabuksan kapag may senior traveler na maayos, magalang, at malinaw na humihingi nito. Bakit nila tinatago? Simple. Kapag maraming seniors ang gumamit nito, babagal ang buong proseso, tataas ang coordination load, at madaragdagan ang trabaho ng ground staff. Mas konting gumagamit, mas konting gastos, mas konting abala. Kaya ang strategy nila hindi sasabihin. Pero kapag nagtanong ka, obligado silang mag-activate. Kapag na-on ang setting na ito, ano ang mangyayari? Makakapasok ka bago ang siksikan. Makakahanap ka agad ng overhead bin space. Makakapwesto ka ng maayos bago magsimula ang rush. At higit sa lahat, hindi ka mapapagod kasi hindi ka magsisiksikang parang ordinary passenger. Kaya gusto kong itanong sa'yo, naranasan mo na bang mapagod sa boarding kahit dapat hindi? Kung oo, hindi mo kasalanan. Kulang ka lang sa impormasyong matagal nang ayaw ipaalam ng airlines. Ngayon alam mo na, sa boarding line, ang senior na marunong magtanong, siya ang unang nakakaupo. Ika-5 karapatan, seat upgrade timing window. Ang sikretong 3 hanggang 5 oras na reset. Maraming senior travelers ang naniniwala na ang mga magagandang upuan, yung front row, aisle seat o extra legroom ay para lang sa mga nagbabayad ng mas mataas na presyo. Kaya karamihan, tahimik na tinatanggap ang seat na ibinigay sa kanila kahit hindi komportable. Pero ang hindi nila alam, may isang sikretong oras bago ang flight kung kailan biglang nagbubukas ang mga upuang ito. At madalas, para talaga ito sa seniors. Ito ang tinatawag na seat map reset ng airlines. Nangyayari ito humigit kumulang 3 hanggang 5 oras bago ang alis. Sa oras na ito, nire-review ng system ang buong listahan ng pasahero,
Nililipat ang late check-ins, inaayos ang cancellations, pinapantay ang seat distribution, at ito ang pinakaimportante, binubuksan ang mga premium seats na dati ay nakalock. Bakit hindi ito napapakinabangan ng karamihan? Dahil maraming seniors ang sobrang aga mag-check-in. Kapag nag-check-in ka ng 24 na oras bago ang flight, naka-freeze na ang seat mo. Ibig sabihin, kahit may magbukas na mas maganda pang upuan sa reset window, hindi ka na maisasama sa reshuffle dahil considered finalized ka na sa system. Pero iba ang sitwasyon kapag naghintay ka ng 3 hanggang 5 oras bago umalis. Sa time frame na ito, lumalabas ang mga upuan na hindi mo nakita kagabi, kaninang umaga o sa app nung chinek mo. Itong window ang madalas na nagbubukas ng stable at comfortable seats, at ito ang hindi alam ng marami. Ang seniors ang isa sa top priority candidates ng algorithm pagdating sa calm at low-risk seat placement. Kung nasa tamang oras ka, mas mataas ang chance mong makuha ang mas magandang pwesto kahit hindi ka nagbayad ng mahal. Kaya bago ang susunod mong flight, itanong mo sa sarili mo, nag-check-in ba ako ng masyadong maaga? Baka sa sobrang aga, naiwan mo ang seat na dapat sana ay para sa'yo. Sa air travel, minsan hindi pera ang laban. Timing ang tunay na sikreto. Ika-6 na karapatan, senior extra baggage allowance, ang mga bigat na hindi nila ipinapakita sa apps. Isa sa pinakamalaking stress ng mga senior travelers ay ang takot sa sobra-sobrang baggage fees. Marami ang nabibigla sa singil. 2,000, 5,000, minsan higit pa. Kasi ang akala nila, fixed ang limit at wala nang pwedeng gawin. Pero ang hindi sinasabi ng airlines ay ito. Maraming carrier, lalo na sa Europe at Asia, ang may tahimik na senior baggage perks na hindi lumalabas sa apps, hindi ipinapakita sa websites, at siguradong hindi binabanggit ng check-in staff hanggat hindi mo tinatanong. Ano ang mga ito? May ilang airlines na may dagdag na 5 kilo hanggang 10 kilo para sa 60 pataas na pasahero. May iba naman na nag-aalok ng isang extra hand carry o kaya discounted excess baggage rate kung senior ang nagbabayad. Ngunit bakit hindi nila ito ina-advertise? Dahil ang excess baggage ang isa sa pinakamalaking kita ng airlines. Kapag mas maraming seniors ang nakakaalam ng perk na ito, mas kaunti ang kikitain nila, kaya mas mabuti sa kanila na tahimik lang ang lahat. At bakit hindi mo ito nakikita sa booking apps tulad ng Skyscanner o Expedia? Dahil ang mga apps na ito ay programmed para ipakita lamang ang standard fare, hindi ang age-based perks. Hindi alam ng app na senior ka, kaya ang ipinapakita nila ay presyo para sa ordinary passenger. Kapag pumunta ka sa official website ng airline, ibang larong nagaganap. May senior checkbox, may date of birth field, at kung minsan biglang nawawala ang charge o bumababa ang presyo. Maraming seniors ang nakakatipid ng 1,000 piso hanggang 5,000 piso per flight dahil lang sa isang tanong, may senior baggage allowance po ba? Kung hindi mo tatanungin, wala kang makukuha. Pero kapag nagtanong ka, mas magaan ang biyahe at mas magaan ang gastos. Ika-7 karapatan, Free Airport Assistance Protocol, VIP level help na hindi kailangan ng medical certificate. Isa ito sa pinakamakapangyarihang karapatan ng mga seniors, pero siya ring pinaka hindi alam ng karamihan. Kapag naririnig ng tao ang airport assistance, ang iniisip agad nila ay wheelchair, medical condition, or emergency case. Pero ang hindi nila alam, may libreng assistance protocol ang halos lahat ng international airports at ito ay pwedeng gamitin ng kahit sinong senior kahit hindi ka hirap maglakad at kahit wala kang ipinapakitang dokumento. Ano ba ang kasama sa assistance na ito? Una, may wheelchair service on demand. Hindi mo kailangang magmukhang mahina. Sapat na sabihin mo na senior ka at kailangan mo ng tulong. May staff na kukuha sa'yo, maghahatid sa security at magdadala sa gate. Hindi mo kailangang maglakad ng malayo. Ikalawa, may electric car transport, lalo na sa malalaking terminals tulad ng Dubai, Singapore, Doha at Tokyo.
Ang mga cart na ito ay may scheduled routes, pero kapag senior ka, pwede kang isingit ng staff para hindi ka mapagod sa haba ng distansya. Ikatlo, may escort assistance kung saan isang dedicated personnel ang sasama sa buong proseso. Check-in, security, immigration, hanggang boarding. Ito ang hindi nila inaamin. Ginagamit ito ng mga VIP pero may internal rule na pwede ring ibigay sa seniors kapag nag-request. Bakit hindi nila sinasabi? Dahil bawat assistance ay gastos, manpower, oras at coordination. Kapag mas maraming seniors ang humingi, mas tataas ang workload. Kaya mas madali para sa kanila na walang magsabi, walang magtanong, walang gagamit. Pero ang senior na marunong humingi ng assistance ay hindi napapagod, hindi nagmamadali, hindi nasasaktan ng tuhod at hindi nauubusan ng hininga sa terminal. Karapatan ito, hindi pabor. Kaya bago ka magbiyahe, tandaan mo, ang airport ay para sa lahat, hindi lang para sa malalakas ang tuhod. Kung senior ka, hindi mo kailangang maglakad ng libu-libong hakbang. May helper ka kapag hiningi mo. Ikawalong karapatan, hidden senior discounts, mga presyong hindi lumalabas sa apps. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng senior travelers ay ang pag-aakalang ang pinakamurang presyo ay yung nakikita nila sa booking apps tulad ng Skyscanner, Expedia o Kayak. Pero ang hindi sinasabi ng airlines ay ito, hindi alam ng apps na senior ka. Ibig sabihin, ang ipinapakita nilang presyo ay para lang sa ordinaryong pasahero, hindi para sa may karapatang age-based discount. Kapag nag-book ka gamit ang mga apps, hindi nakikita ang edad mo. Hindi nila alam na 60 pataas ka, hindi nila alam na may special fare ka, at hindi nila alam na may diskwento kang dapat makuha. Kaya ang ipinapakita nilang presyo ay regular, minsan mas mataas pa. Pero ito ang hindi nila ina-advertise. Kapag pumunta ka sa official website ng airline, biglang nag-iiba ang laro. May senior checkbox, may date of birth field, at minsan may hidden fare na lumalabas na hindi mo makikita kahit sa app. May ibang airline na nagbibigay ng 10% hanggang 25% discount, free seat selection, or flexible cancellation. Pero hindi ito makikita hanggat hindi mo ilalagay ang birthday mo. At mas nakakagulat, maraming airline ang may offline-only senior fare na lumalabas lang kapag tumawag ka sa customer service. Bakit? Dahil kapag nakita ito ng lahat online, bababa ang kita nila. Mas mabuti sa kanila na i-offer lang ito sa mga seniors na marunong magtanong. Gusto kitang tanungin, ilang seniors kaya ang hindi nakakaalam na mas mura pala dapat ang ticket nila? Kung isa ka sa mga ngayon lang nakadiskubre nito, hindi ka nag-iisa. Marami tayong kasama dito na naghihintay lang na hindi na sila maloko ng sistema. Tandaan mo, sa Bantay Community, hindi ka nanonood lang, kasama ka. At ang kasama, hindi pinapabayaan. Ikasiyam na karapatan, free in-flight snacks and drinks, compassion service na hindi nila inaamin. Kapag sumasakay ang karamihan ng senior travelers, ang iniisip nila ay lahat ng pagkain at inumin sa loob ng eroplano ay may bayad. Kaya tahimik silang umuupo, nauuhaw, nagugutom, at minsan tiniitiis ang discomfort dahil ayaw nilang makadagdag ng gastos. Pero ang hindi nila alam, maraming airlines ang may compassionate service policy para sa seniors. At kasama rito ang libreng inumin at light snacks kapag marunong kang humingi. Bakit hindi nila ito ina-announce? Dahil simple lang, kapag nalaman ng lahat, bababa ang kita nila. Ang mga maliit na benta sa tubig, tsaa, kape at crackers ang nagbibigay ng malaking profit sa cabin operations. Kaya mas mabuti sa kanila na isipin ng passengers na lahat may bayad. Pero ito ang hindi alam ng maraming tao. May discretion ang cabin crew. Ibig sabihin, pwede silang magbigay ng libreng coffee, juice, water refills o crackers kapag nakita nilang senior ka at kapag maayos ang pagkakahiling mo. Maraming flight attendants ang umaamin na kapag senior traveler ang humihingi,
Lalo na kung magalang at kalmado, mas malaki ang chance na magbigay sila. Nasa manual nila ang senior consideration. Ano ang dapat mong sabihin? Simple lang. May special consideration po ba for seniors? Hindi demanding, hindi pilit, pero malinaw. Sa isang tanong na yon, biglang nagbabago ang tono ng crew. Madalas, sasagot sila ng, "Yes po, wait lang po." At maya-maya ay may dadating na inumin o snack kahit wala ito sa regular service. Kung iniisip mo, baka nakakahiya, tandaan mo ito. Hindi ito pabor. Karapatan ito ng senior sa ilalim ng Compassionate Travel Protocol. At hindi ka nag-iisa, marami sa Bantay community ang nagsasabing na bago ang biyahe nila dahil lang sa isang simpleng request. Gusto kitang tanungin, ilang beses ka nang nauhaw sa flight dahil akala mo bawal humingi? Ngayon, alam mo na hindi bawal at hindi ka na dapat magtiis. Ika-10 karapatan, last-minute gate upgrade, ang huling reshuffle na hindi nakikita ng ordinaryong pasahero. Maraming senior travelers ang naniniwala na kapag nakaupo na sila sa waiting area ng gate, tapos na ang laban sa seat assignments. Kung ano ang nasa boarding pass, iyon na yon. Pero ang hindi nila sinasabi ay ito. Ang tunay na magic ng seating ay nangyayari sa gate mismo, sa huling 20 hanggang 30 minuto bago ang boarding. Ito ang tinatawag ng airlines na final seat reshuffle, isang proseso na hindi nakikita ng general passengers pero nakikita ng gate agents sa screen nila. Ano ang nangyayari dito? Dito inilalagay ang mga late connecting passengers, dinidistribute ang families, inaayos ang no-shows, at pinakamahalaga, binubuksan ang mga premium seats na hindi na-occupy. Yung mga upuang akala mong sold out ay biglang nagiging available dahil sa cancellations, reassignment o operational needs. At alam mo ba kung sino ang isa sa top choices ng gate agents para sa comfortable seats? Seniors. Bakit? Dahil sila ang calm and stable passenger type. Mas madaling i-manage, mas respectful at mas predictable. Kaya kapag may magandang upuan na kailangan ilipat, madalas senior ang prime candidate. Pero eto ang malaking problema. Hindi sila lalapit sa'yo. Hindi nila sasabihin, "Ma'am sir, gusto niyo po ba ng mas magandang upuan?" Dahil bawal at dahil ayaw nilang dumami ang nagre-request. Ang kailangan mo lang gawin ay lumapit bago ang boarding at sabihin ng simpleng, "Hi, senior traveler po ako. May available bang mas comfortable seat?" Walang pilitan, walang drama. Isang tanong, isang posibleng upgrade. Marami sa Bantay community ang nagsabi na naranasan nilang maupo sa front row, aisle seat, or mas maluwag na lugar ng libre dahil lang sa paglapit sa gate agent sa tamang oras. Kaya bago ka maupo at mag-Facebook habang naghihintay ng boarding, tandaan mo, hindi pa tapos ang laban. Sa gate, ang senior na marunong magtanong, siya ang nakakaupo sa pinakamagandang pwesto. Ika-11 karapatan, Senior Compensation Flex Rules, na mga benepisyong nakalista sa manual, pero hindi sinasabi sa pasahero. Kapag na-delay ang flight, na-cancel ng walang abiso, o hindi mo naabutan ang connecting flight dahil sa airline delay, karamihan ng seniors ay tahimik na naghihintay. Iniisip nila na wala silang magagawa at kailangan lang magtiis. Pero ang hindi nila sinasabi ay ito. Ang seniors ang may pinakamaraming karapatan pagdating sa compensation at rebooking flexibility, pero ito rin ang pinakatahimik na tinatago ng airlines. Sa maraming bansa sa Europe, Asia at ilang airlines sa US, may tinatawag na Senior Flexibility Protocol na nakasulat sa internal manuals nila. Hindi mo ito makikita sa ticket, email o website, pero nandyan ito para sa mga pasaherong 60 pataas. Kung hihingin nila, ano ang kasama dito? Una, kapag mahigit 3 oras ang delay, may karapatan ka sa full cash refund, hindi voucher. Ikalawa, may free hotel accommodation kapag overnight na ang disruption kahit budget airline pa yan. Ikatlo, may meals and drinks entitlement na hindi nila binabanggit hanggat hindi ka nagtatanong.
Ika-4, may priority rebooking. Ibig sabihin ilalagay ka nila sa pinakaunang available flight nang walang dagdag bayad. At eto ang hindi alam ng karamihan. May mga airlines na may senior comfort rule kung saan ilalagay ka sa mas magandang upuan sa next flight bilang bahagi ng compensation. Pero bakit hindi nila sinasabi? Dahil bawat claim ay gastos, bawat refund ay nalulugi sila, at bawat libre nilang binibigay ay bawas sa profit. Kaya ang strategy nila, tahimik lang, walang announcement, at umaasa silang hindi ka magtatanong. Pero kapag lumapit ka sa counter at sinabi ang linyang, "Senior po ako, ano pong full compensation ang available sa delay na ito?" Biglang nagbabago ang tono, biglang nagiging helpful, biglang lumalabas ang mga benepisyong akala mo wala. Dito mo makikita kung bakit mahalaga ang Bantay community. Hindi tayo pumapayag na may senior na naloloko sa airport. Ika-12 karapatan, Senior Medical Priority Protocol, ang compassion rule na hindi sinasabi ng airlines. Ito ang karapatan na halos walang senior traveler ang nakakaalam, pero isa rin ito sa pinakamakapangyarihang protection mo sa buong biyahe. Ang Senior Medical Priority Protocol, o mas kilala sa loob ng aviation industry bilang compassion rule. Hindi ito nakapost, hindi ito nakasignage, at hindi ito i-explain ng kahit sinong staff hanggat hindi ka nagtatanong. Pero nandyan ito para tulungan ang mga pasaherong 6 pataas sa oras ng hirap o discomfort. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kapag ikaw ay nakaranas ng biglaang hilo, hirap sa paghinga, chest discomfort, high blood episodes o pagod na lampas sa normal, may karapatan kang humiling ng immediate assistance mula sa cabin crew o ground staff, kahit hindi emergency level. May internal rule ang airlines na kapag senior ang nag-report ng discomfort, i-escalate nila agad ang case. Hindi ito visible sa passengers, pero nakasulat ito sa medical handling manuals nila. Ano ang pwedeng mangyari kapag na-activate ang protocol? Una, pwede kang ilipat sa mas maluwang na upuan, lalo na kung kailangan mo ng better circulation o mas madaling paghinga. Ikalawa, pwede kang bigyan ng priority deplaning para hindi ka magsiksikan kapag bumababa. Ikatlo, pwede kang bigyan ng medical evaluation ng airport paramedics paglapag. Ika-4, pwede kang i-escort papunta sa imigrasyon o exit kung kailangan mo ng tulong. At ito ang hindi alam ng karamihan. Hindi mo kailangan ng medical certificate para humiling nito. Hindi mo kailangan magpaliwanag ng mahaba. Hindi mo kailangang magkunot noo para maniwala sila. Sapat na ang isang linya, "Senior po ako, nakakaramdam po ako ng discomfort. May medical priority assistance po ba?" Hindi ito paawa, hindi ito drama. Ito ay karapatan na ginawa para hindi ka mapahamak. At tandaan mo, kung may isang bagay na pinagkaiba ng Bantay community, ito ay ang paniniwalang hindi dapat nag-iisa ang senior sa biyahe. Lahat tayo may responsibilidad na alamin at gamitin ang karapatang ito. Dahil minsan, ang isang healing ay maaaring magligtas ng kalusugan o kahit buhay. Kung nakaabot ka hanggang dito, isa lang ang malinaw. Hindi ka ordinaryong pasahero. Isa kang senior traveler na handang protektahan ang sarili niya. At yan ang nagpapalakas sa buong Bantay community. Pero may isa pang hakbang na kailangan nating gawin para walang senior ang maloko sa airport. Una, mag-subscribe ka. Hindi para sa akin, kundi para hindi ka mahuli sa susunod na warning na maaaring magligtas ng oras, pera o kalusugan mo. Ang hindi nakasubscribe, sila ang huling nakakabalita, at sa travel, ang huli ang pinakanapapahamak. Pangalawa, i-like mo ang video. Sa isang pindot, sinasabi mong, "Oh, kasama ako sa protektadong grupo ng seniors." Ang pindot mo ay signal sa algorithm na kailangan itong video ng iba pang seniors na walang alam. Pangatlo, mag-comment ka. Sabihin mo, "Kasama ako." Hindi ito simpleng salita. Ito ang tanda na bahagi ka ng komunidad na hindi pumapayag na may naluloko. Panghuli, i-share mo ang video. May isang senior dyan,
kaibigan, kapamilya, kapitbahay, na pwedeng maiwasan ang pagod o malaking gastos dahil lang sa pag-share mo. At kung hindi mo ito ibabahagi, sino pa ang gagawa? Dito sa Bantay, hindi tayo nanonood lang, tayo ang nagbabantay.